Magandang araw mga kaibigan. Dark chocolate muna tayo. Okay. So yung gustong makatikim nitong napakasarap na dark chocolate, dito lang kayo mag-contact. Mayroon pa namang available stock. First come, first serve. Okay, gaano kabait, gaano kabuti ang puso ng ating BP Inday Sara. Okay, ngayon lang umaga na dumaan sa aking paningin ang short speech ni BP Sara sa isang gathering na kung saan i-donate niya ang buwan niya for this month, January, sa isang grupo. Okay, panoorin lang natin itong speech na ito ni BP Sara, then magbigay ako ng reaksyon. Maraming salamat po sa pagtanggap ninyo sa akin. Ako po ang, nasa na ID ko? Ako po ang 20,001. Dito si Juan doon sa 20,000 members ninyo. At naisip ko kanina, mapunta ako dito, sabi ko, i-offer ko na lang sarili ko sa kanila dahil hindi naman nila ako iniimbita. Tumayo ka sa dito. Siyempre, pag in-offer mo yung sarili mo, may dala kang alay. Dito, dali lang. Naisip ko pa, sabi ko, Pang headline yung ginagawa. dahil sabi ko nga sa inyo kanina, diba? Prinsesa naman ako doon sa bahay. Pera ko ay pera ko. Naisip ko pa, ibibigay ko na lang yung isang buwan ko na sweldo, yung January ko na sweldo. Hindi ko, mga nasa 300,000 yun. Kung kulang, hindi ko kasi alam yung eksakto kasi gross lang yung nakikita ko. Pero pag kulang, hihingi na lang ako sa aking asawa para mag-300,000. Pero totoo, masaya po ako na naimbitahan ako sa pangalawang anniversary ng Mika at masaya ako na miyembro na ako. Finally! Mga kababayan, patuloy po tayo maging matatag. So very clear, sabi niya, isang buwan na sweldo ko ngayong Enero, idodonate ko sa inyo. So grupo ito ng MCAP, sabi niya, hindi ko pa na-research. I believe these are group of teachers. Siguro, sabi niya, ngayon, member na ako. Dahil member na siya, instead na yung ordinary membership, di ang kanyang membership fees, magkano ang sweldo ng Vice President? More than 300,000 ang alam ko. I don't know the exact amount. So, malaki-laki yan. So, ano ang ibig sabihin nito? Anong makikita natin sa puso, sa liderato ni BP Sara? Yan po ang tatak Duterte talaga. Mapagmahal, mapagbigay, hindi sakim sa pera. Marami akong kaibigan na taga Davao. At ang dami nilang magagandang sinasabi tungkol sa leadership ng mga Duterte. Matulungin. Kaya nga, hindi sila matalo-talo, unbeatable, ang mga Duterte diyan sa Davao. Mula pa 1986 hanggang ngayon, Duterte pa rin. Okay? So, ang isang mayor, Rodrigo Roa Duterte, naging presidente na. Ang isang mayor, Inday Sara, naging vice president na. So kung ano man ang itinadhana ng Diyos, hopefully, by 2028,
kung itinadhana ng Diyos, magiging presidente siya. To me, itong Duterte kind of leadership ang kailangan natin sa bansa. Kasi napatunayan na po natin, panahon ni PRRD, talagang makita mo ang kaibahan sa ibang administrasyon. Nakakalungkot lang ngayon, medyo yung inaasahan natin na dahil supporter tayo ng Unity Team Marcos Sara Unity Team. Inaasahan natin na ang nasimulan ng Duterte ay itutuloy ng Marcos administration. Nakakalungkot po na may mga iba hindi na itinutuloy. Example, yung droga. Wala na. Lumalala na ang droga. Kailan ba yun? 2 days ago, may nakausap ako. Asawa ng sundalo, ano? Yung kapatid niya na namatay dahil sa droga, yung gumamit ba. So, lesson learned nila ang pamilya na nakakasira talaga ang droga. So, kwento sa akin ng asawa ng sundalo na wala na sir. Nung panahon ni PRRD, talagang tumigil ang paggamit ng droga sa aming lugar. Talagang natakot both posers and users. Tumahimik paggamit sa droga. Ngayon, bumalik na sir. So, yun po ang nakakasakit na pangyari itong problema sa droga. Yung bibilhin. Instead na yung pangako, 20 pesos per kilo ang bigas. Wala naman. Saan na yung pangako na yun? Magkano na bang bigas ngayon? 53, 54 na. Pataas ng pataas. So, ang kawawa yung mga nasa laylayan, paano sila maka-cope up nitong mga ano. So, sana may mangyari pa sa PBBM admin na ito. Sana unahin lang nila ang kapakanan ng taong bayan. Ang problema ngayon, inuuna ang politiko. Gaya yung mga chacha, yung PERMA initiative. Mabuti natapos na yung impeachment, ICC. Anyway, sa ibang balita naman, naghain na sa Senado si Senate President Zubiri ng resolusyon para tuluyan ng i-amenda ang economic provisions ng konstitusyon. So sana hindi ito madadagdagan ng iba pa, kagaya ng political amendments, kagaya ng pagbabago ng form of government from bicameral to unicameral or parliamentary. Sana tigil na nila yan. Sana itigil na rin nila yung pagpapapirma sa mga tao. Okay, panoorin natin ang balita nito sa GMA Integrated News. Duda si Senator Amy Marcos na economic provisions lang ang gagalawin sa resolusyong inihain para sa pag-amyenda ng 1987 Constitution. May plano naman ng ilang alkalde na kasuhan ng mga bumili at nagbenta umano ng pirma para sa People's Initiative. May report si Tina Panganiban Perez. Dismayado si Kabataan Party List Representative Raul Manuel na sumayaw na rin ang Senado sa tugtog ng Chacha. Mas nararamdaman natin ang desperasyon para baguhin na talaga ang Constitution kasi all routes possible are being explored. And we were still hoping na ang Senado ay magsistick, diba, doon sa hindi pag-prioritize sa charter change. Pero dahil na rin sa naging pronouncements, tingin natin ay bumigay ang Senado. Kahapon naghain si Senate President Mig Zubiri ng resolution of both houses number 6 na layong amyendahan ng economic provisions ng 1987 Constitution. Ang kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos nangangambang hindi lang economic provisions ang babaguhin. Maraming nagbabanggit na sa hunot dulo nito, magpa-parliamentary na tayo.
Sino bang gusto mag-prime minister? Yung hindi mananalo bilang pangulo. Sabi naman ng isa sa mga nagbalangkas ng 1987 Constitution na si Attorney Christian Monsod, delikado ang balak ng Kongreso na magsingit sa saligang batas ng mga katagang unless otherwise provided by law. It's a very ingenious and dangerous provision na isisingit nila yon kasi mas madali na mag-pass sila. I was asked once, were there mistakes in the Constitution? Sabi ko, of course. But if we made mistakes, we made two. We overestimated the spirit of EDSA and we underestimated the greed of our politicians. Sa kabila ng utos ng Pangulo na pangunahan na ng Senado ang pag-review sa konstitusyon, tuloy ang signature campaign ng isang grupo. Ang grupo ni na Attorney Alfredo Garbin, nakakalap na raw ng pirma ng 3% ng mga botante sa kada distrito sa Albay, Sorsogon at Catanduanes. Balak naman daw ng mga alkalde sa distrito ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman na sampahan ng reklamong vote buying at vote selling ang mga bumili at nagbenta ng pirma para baguhin ang konstitusyon. Magpapile ng complaint yung mga alkalde na binigyan ng pera at sinabi na kailangan na magpapirma sila ng People's Initiative. That's part of democratic process. Anybody can file and oppose the movement. And at the same time, kami naman ay hayaan kung meron ng sufficient na pirma, sufficienting pirma, then we will file the same to the Commission on Election for its verification. Paglalahad naman ni Senator Marcos, maging mga contractor ng DPWH sa Ilocos Region at Calabarzon, nangangalap na rin ng pirma para sa Chacha. Akala ko nga PI is dead on arrival. Bakit nga may mga DPWH na contractor na biglang nagpapapirma? Tago muna yung mga congressman saka city mayor. Kami na muna magpapapirma para hindi masyadong bistado. Sa isang mensahe sa GMA News Online, sinabi ng DPWH Media Relations Section Head na si Josine Estuye na wala silang kontrol sa mga aktibidad ng mga kontraktor maliban sa kanilang kontrata sa kagawaran. Gayunman, beberipekahin daw nila ang mga isiniwalat ni Marcos. Itinanggi naman ng isang kongresista na si Speaker Romualdez ang pasimuno ng People's Initiative. It wasn't the Speaker actually who initiated this. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.